paulit-ulit ka na lang sinasaktan kasi palagi siyang bumabalik tuwing naghihiwalay kayo at paulit-ulit lang din yung prosesong nangyayari every time nagbabalikan kayo. Pero napapaisip ka ba at one point na kung bakit nga ba palaging bumabalik ang lalaki? Lumuhod pabalik sa'yo, lahat ng mahihiwagang salita, lahat ng mga hindi niya nagagawa dati, nagagawa niya kapag gusto niyang bumalik sa'yo. Bakit nga ba sila bumabalik? Kaya ngayong araw na to, yan yung pag-uusapan natin yung mga dahilan kung bakit bumabalik yung lalaki. Pero bago tayo mag-umpisa, sana na-like nyo na tong video na to. And also, kung bago ka pa lang sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor, isa po akong OFW dito sa South Korea na nagtatrabaho rin po. And also, bago mo iwanan tong channel ko, para maging updated ka, subscribe mo na tong channel ko. And also, do not forget to turn on your notification bell kasi nag-upload tayo ng 3 to 4 videos a week. At sa kalagitnaan po ng ating video ay babatiin po natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapabati since last week. Kaya kung gusto niyo po masama sa shoutout section, sulat niyo lang po yung mga pangalan ninyo and babatiin ko kayo as long as tingnan nyo lang yung time frame ng video. And also, just keep on commenting kasi mababasa at mababasa ko pa rin yan. So, without no more further ado, let's go to our main topic for today. Mga dahilan kung bakit nga ba palaging bumabalik ang lalaki sa'yo. Number 1 is, alam niya na kontrolado ka ng emotions mo. What do I mean by that? Alam namin mga lalaki na yung mga babae is being controlled by their emotions. Diba? Nakokontrol kayo ng mga emotions ninyo. So, whatever we say, kunyari, naghiwalay kayong dalawa, alam na lalaki yung mga sasabihin niya, yung mga gagawin niya. Lalo na pag vulnerable ka. Lalo na kung napakalambot mo, na isang sorry niya lang. Di ba? Kontrolado ka kasi ng emotions mo. So, isang sorry niya lang, babalikan mo na siya. Ganon. So, if you are being controlled by your emotions and you've been with that guy, kung nakasama mo na yung lalaki na yan for a long period of time, maiintindihan niya talaga yung nature mo. Lalo na if you are moving towards emotion. Diba? Kung nagsacycle ka on your emotions always, napakadali niyang mamamanipulate yung pagbabalikan ninyo. And also, babalikan mo siya. Diba? Sample, nagloko siya. Diba? Ng babae. Let's put it that way. Ng babae siya. And then, nagsorry siya. Okay, for first 3 days. Napakalambing ng mga salita niya. Binalikan mo na kasi, di ba? Mabait siya. Bang! Pag ano na naman, yan na naman, uulitin na naman. Yan ka na naman iiyak. Tapos uulitin niya lang yung cycle hanggang, di ba? Hanggang sinasayang mo na lang yung oras mo. So if I were you, critical thinking ang number 1. Kung kailangan mong tanungin yung sarili mo na bakit ko to binabalikan? No, mali. Bakit ko pa siya pinapabalik? Ganun dapat yung question sa utak mo. Bakit ko pa siya pinababalik palagi? Is it worth it or not? Another reason kung bakit bumabalik yung isang lalaki sa'yo is alam niya na ito-tolerate mo lang yung mga mali niya. Tinotolera mo lang yung mga mali niya. Parang okay lang yan. Ganyan naman yun eh. Di ba? Alam niya ito-tolerate. And also, alam niya rin na babalikan mo siya. Di ba? So, you keep tolerating the wrong for some reason. Siguro may dahilan ka kung bakit mo tinotolerate yung mga mali niya. Di ba? Siguro mahal na mahal mo. Emotions. Di ba? Mahal na mahal mo. Kahit mali na yung ginagawa niya. Okay lang yan. Mahal ko naman eh. Di ba? May mga ganon. But, you think, napapaisip ka ba, if palagi niya yung ginagawa sa'yo, di ba? Lalo na pag bago pa lang kayo sa relationship. Tatanungin ko lang sa inyo, kung tinotolerate niyo yan, do you see any self-respect on your behalf? Pag ginagawa niya yan sa'yo. And let me ask, kung tinotolerate mo yan, okay, let's say, tinotolerate mo. Ano yung mga kaya niyang ibigay sa'yo? Diba?
Kaya niya ba i-provide lahat ng gusto mo for you to tolerate that one? Or baka mahal mo lang siya talaga? And memories. Ayoko mawala yung memories. May pinagsamahan kami. Kailangan mo rin magkaroon ng benefits kapag tinotolerate mo yan. Yeah, itolerate mo. As long as, di ba, kada may bagong labas na iPhone, meron ka. Di ba? Ganon. May bagong labas na Louis Vuitton bag, meron ka. Ganon dapat. Pero kung mahal mo lang, untolerable. Pero mali pa rin yun. Mali ako. Nagloloko siya. Mali pa rin at the end of the day. But, yeah. If I were you, check yourself in the mirror and ask yourself, kung tinotolerate mo yung mga mali niya, kaya mo siya laging binabalikan, ask yourself in the mirror kung nire-respeto ko pa ba yung sarili ko. And up next is ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week. Ito, marami-rami to. Sila Ann Fernando na walang address, si Vina Gamboa ng Singapore, kay Beth Lakwatsera ng Malaysia, kay Ann ng Hong Kong, kay Michelle Aron ng Maldives, kay Ana Luz Boyser ng Jeddah, kay Virgie Ramos ng Kuwait, kay Dory de la Cruz ng Laguna tuloy, Bisaya, kay Shomei Angeles ng UAE, kay Evangeline Basar ng Manila, kay Marifel Lucas ng Jeddah, kay Emet Dangiwan ng Israel, kay Grace Comendador ng Hong Kong, at kay Mao ng Japan. Ohayo gozaimasu. Maraming salamat po sa walang sawang pagpatnubay dito sa channel ko, sa panonood palagi ng mga videos ko. At pangako ko sa inyo, everyday, i-improve ko pa yung mga ginagawa ko dito sa YouTube. Cycle of learning. Kaya kung gusto niyo po masama sa ating shoutout section, ay sulat nyo lang po yung mga pangalan ninyo. And kung meron kayong mga pabate, kahit ano man dyan, anniversary, happy mot-mot, o sa lalaking, i-shoutout mo yung lalaking nagloko sa'yo, pwede yan, shoutout natin yan, akong bahala sa inyo. So, yeah, just keep on writing down your comments, and let's go back to the video. Dahilan kung bakit palaging bumabalik ang lalaki sa buhay mo. Ito yung pinaka-last na dahilan. Alam niya na deads ka sa kanya. Alam niya yun. Nakikita niya. Baka guilty ka dito, di ba? Baka ikaw to, ate. Baka ikaw to tinatamaan ko ngayon. So, there's nothing wrong. Wala namang mali pag pinapakita mong patay na patay ka sa lalaki na yan. As long as nagpapakita ka na patay ka sa lalaki na yan, sa tamang lalaki. Okay? Kapag yung nagpakita ka na deads ka kasi pogi lang, di ba? Iloko-loko naman. Diba? Diyan papasok yung number 2. Kasi tolerate ko na lang kasi pogi naman siya, tsaka love na love ko naman eh. Kahit ng babae, kahit maraming kachat yan, okay lang, love na love ko naman yun eh. Diba? Ganon. But, if you do that to the right guy, sa tamang lalaki, nakikita mo ba yung differences? Can you see the differences? Okay? Itong video na to, ginawa ko kasi to para sa mga baliw sa mga jowa nila na mga boyfriend nila na kahit nagloloko na. I didn't mean to throw trash sa mga lalaki, but I know I've been the same guy. I've been the same loko-lokong lalaki before also. So that's why I'm teaching you girls what to do on that type of situation. Kasi at the end of the day, nakikita ko kawawa kasi yung mga lalaki. Yung mga babae, I mean. Naawa talaga ako sa mga babae na lalo-lalo na yung mga napakataas na ng options nila. Mga klase ng lalaki. Tapos, wala na. Parang tinatrato na lang nilang basura yung mga babae. So, that's what I cannot tolerate at all. So, kung alam niya deads na deads ka sa kanya. So, as I said, it's not wrong. It's not wrong. Pag nasa tamang lalaki ka. Okay? Hindi porket na, as I said, memories, may pinagsamahan na kasi kayo, diba? Tapos wala ka naman benefits na natatanggap sa yun lang, memories lang, pinagsamahan, yun lang. It doesn't even matter. You have to know your worth at all. Okay? So, kung deads na deads ka, na pinapakita mo sa kanya, you can still have time to change. Marami ka pang oras para baguhin yan. Yung changes are so uncomfortable, pero it's for the better. Okay?
changes at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Diba? Yung changes nga na kailangan natin baguhin sa sarili natin. Kaya nga, araw-araw is a perfect time to change. Kaya nga, perfect time to change if you still see tomorrow. Pag may bukas kapag nakita, you still have time to change. So, pag pinapakita mo deads na deads ka sa kanya, pwede mo baguhin yan. Lalong-lalo na sa tingin mo, he is not the right guy for you. Kaya sana may natutunan na naman kayo ngayong araw na to sa video natin. So, kung nagustuhan nyo itong video ko, sana nilike nyo na muna and also turn on your notification bell and also subscribe to my channel. And also do not forget to follow my Instagram right there. Yan ang Instagram ko po. Yan kung gusto nyo makita yung personal life ko as an OFW dito sa South Korea. So, without no more further ado, lagi nyo tatandaan, mahal na mahal ko kayo. Sana kayo.